Doon po sa mga tao na napaka-importante po ng pag-aaral ng edukasyon. Kaya yan po, sana po ay huwag niyo na po akong tularan na hindi nag-aaral. Kasi kung ako po ay naging tamad at walang talagang pagsa ko rin po talaga, siguro tagabuhat na rin. Contract yun. Napakahirap po trabaho yun. Kaya sana po ay maging po yung ating buhay. Huwag po tayo susuko at makapag-aral po yung ating mga anak. DJA Realidad. Sumasalamin ito ang kwento ng buhay. DJ ang realidad. And at balikan natin ang kwento ni Kuya Jello, ano? Sabi mo nga pilit kayong pinaghihiwalay ng pamilya, both families, ano? Pamilya mo at pamilya ng babae. And sabi mo nga lahat doon sa Quezon ay pinasok mong hanap buhay para lamang mabuhay kayo dahil nag-independent na kayong dalawa ng partner mo. So, ano yung mga trabahong pinasukan mo nun? Kuya, naging kargador ako naging konduktor ako ng jeep na siyempre pag may mga pasahero na may mamibigat na pangarga katulad ng lukad, saging na nasa tao, kuya, walang gumagalaw no kundi konduktor lang, kuya, ang payad ko noon. Dahil sabi mo may sakit ka. May sakit ako, kuya. Ano nga yung sakit mo, kuya? Kaya parang nagkatubig yung baga ko dahil sa sobrang pagbabasketball, tapos tatrabaho dun sa natutuyuan ka ng pawis. Tapos at the same time, sabi mo, napa-trouble ka din na... Oo. Maaaring naging effect yun sa iyo. Yun na rin. Yung bagang humina na resistensya ko noon, lumabas na. Doon na siya... Pero kahit ganun ang sitwasyon mo, tuloy ka sa paghahanap. Yes, kuya. Oo, yun yung aking na hindi ako umasa pa rin sa magulang ko. Oo. Bagamat ako yung nakasuporta sila, tinipigil lang naman nila kung okay lalapit sa kanila. Pero nandun naman handa naman silang tumulong. Pero inano ko to sabi ko, ito yung buhay ko na kaya ko. Pinili mo. Oo, kasi sabi nga ng aking kapatid, asa ako ng asa sa magulang ko, kaya ako'y nabubuhay. Ayun yung pagkakamali nila, nakakalain na ayaw ako ng kapatid ko. Kaya, yun, medyo nagtampo rin ako sa mga kapatid ko. Bagamat so, kaya talagang naghanap buhay ka, nagkargador ka, nag-dispatcher ka. Ano pa yung sabi mo kanina? Nagbuhat ng kalakal, kuya. Nagdutong sa mga billiard o mga sugal. Nagbuhat ng troso, kuya. Yung tinatawag sa Quezon, yung bang sugpod, yung parang banso. O, yung galing sa sumil. Oo, galing sa sumil. Pero ang laki nun, parang pinadrado lang na kahoy, di ba? Ang haba ay mga 6. Binubuhat namin yung kuya, dinadala namin sa truck. Yun nasa dagat pa yun, ha? Oo. Habang kuya, nakababad kami sa dagat noon at pinapasa namin papunta dun sa truck. Hating gabi yung kuya, ha? Kasi yun ay illegal. Kasi yun ay yung mga time na hindi pwede kami sa araw. Pupuntahan kami ng Coast Guard. Mga anong taon yan? Mga 1990s? Mga 98, 99 po yan. Kasi 99, 2000. Yun yung kasagsagan na talagang ang laging talagang... kaya yung laging ay 1996 siya, 97, 98, nandun pa rin. Oo. Talagang nandun yung talagang... So, kailan nyo naisipan? Sabi mo nga, kayo pinaghihiwalay, may mga tao na bukod sa pamilya, both families ninyo, may mga taong sinusubok na paghiwalayin kayo, ino-offeran yung partner mo na iwan ka na. Ayun. So, ano yung naging plano mo at ba't naisipin mo umuwi ng Marinduque? Ayun, kuya, yung time na sinasabi ng pamilya ko na ako ay yung time na wala na akong ginagalang. Papatay na ako ng kapatid. Dahil nakamag-anak ko, kapatid ko, magulang ko, dahil lang sa pagtatanggol sa asawa ko. Kaya nung naisip ko, sabi niya, ikaw yung pampagulo dito. Kaya nasaktan ako noon, pero sabi ko, sige ka ako, aalis ako kung talagang ako kung tatahimik kayo. Parang ang inisip mo, ako'y papagulo sa'yo, lalayo nila kami. Yung lalayo ako. Kasi ayoko ako'y maging pabigat ng pamilya ko, kuya. So, yung time na yun, yung time na sinusurrender ko na yung asawa ko na sabi ko, uwi ka na lang din kasi
mahirap ang buhay ko doon. Wala akong katiyakan hanap buhay. Dito sa Marinduque. Sa Marinduque, kasi alam ko mahirap dito sa Marinduque, kuya. Dito ka na yung galing eh. Dito ako galing eh. Oo. Kasi wala naman akong kapatid dito para puro kamag-anak. Oo. Kung sa akin, kaya kong mabuhay, kuya. Ay, pero yung may kapartner ka, Yung may kapartner ka, hindi ko alam, hindi ko, dahil iba yung iniisip niya kasi hindi ko naman hawak din ang isip niya, kuya. oo. Yun yung kuya. Yung time na yun, nag-decide na kami, natuwa naman ako. Maganan to. Kaya inisip ko pa rin yung magiging buhay ko, kuya. Walang katiyakan yung buhay ko. Nung pumunta ako rito. Oo. Yun yung inaano ko din. Sabi ko, una. Mga anong taon yan, Kuya Jello? Kuya, 2000. 2000. Medyo may sugat pa ako rito nun. Oo. Dahil nag-recover ka nga. Recover. Ano yung unang naging hanap buhay yung sa Marinduque? Sabi ko, maglako-lako tayo. Naglako kami ng turon. Gano'n. Oo. Habang yun naman aking partner nun, partner ko po nun, may kasanayan din naman sa kantin. At nakilala ko naman siya sa pagtitinda rin. Magluluto din. Nagsikap din siya. Yun. Kuya, naglako siya ng turon. Yun, Oo. tinatanong siya kung taga saan siya. Yun, dahil nga, dumating kami rito talagang tulong din kami. Oo. Ako, utos dito, utos doon, kung ano yung paggawa, kuya, hindi ko tinatagyan. Ang importante, hindi na ako nagpapapresyo kung sa akin, kung anong ibigay, tanggap ko. Yun, bumubuhos naman yung may bigat, may ano. At yun nga, ano kami, yun, nag-ano na kami ng dampa, yung parang may isang kwarto na pinahiram muna kami doon pansamantala nung aking tiyahin. Oo. Yun, sabi diyan muna kayo kasi nawala na yung kanyang anak, yung dati tinutulugan ng anak niya, namatay, di parang naging bodega, dilinisan namin yung kuya, parang papag lang yun, kuya. Parang doon kayo nagsimula. Doon kami nagsimula. Doon kami nagluluto, doon kami yung pag manonood kami, nasa kami nung semento, nakasilip lang, kuya. Napakahirap kasi may kasama akong maliit noon, itong anak ko Yung panganay mo. Nagsimula akong mag-tricycle kasi marunong naman, naghanap ako ng Oo. tricycle. Ko dyan sa may Santol. Recommend ako ng aking kamag-anak din. So, nagpasada ka dyan ng sa, kasama ko kuya yung anak ko ha. Oo. Habang namamasada ko kasi makiama yung aking anak, maliit na, kasama ko yan. Oo. Yun. Yung time na yan, nakakagalaw na ako, naghanap na kami ng bahay talaga, kuya. Kumbaga, mayroon ka ng kahit pa regular na hanap buhay, naghanap na kayo ng sarili nyo. Yun, para naman hindi na kami, para nakakagalaw na kami ng malaya. Yun, naghanap ako doon din sa Bangbang din. Dito ako napatira sa may tabi ng school. Habang nagbabiyahe ako sa hospital doon sa Santol, kuya. Yun, naghahanap din naman ako ng tricycle dito sa Gasan para mas malapit na, kuya, kasi nahirapan ako. Oo. Kasi nauwi ako hapon, gabi, maga, ganon. Kasi nung panahon na ako umuwi dito sa atin sa Marinduque, di ba 2018, naabutan na kitang nagkakantin Kantin sa ako, kuya. eskwelahan at saka nagugupit ka na. Oo. Sa mga tagapanood natin, si Kuya Jello po ang aming naging talagang regular na barbero. At yung anak ko, bata pa, talagang siya na yung gumugupit maging kami. So, mula sa pagka-tricycle, Kuya Jello, paano niyo pinasok naman yung pagkakarinderiya at saka itong pagbabarshop? Ayun, kuya, medyo nga medyo may malikot yung aking kaisipan eh. Tinitinan ko yung lugar kung ano ba yung pwede kong pagkakitaan. Nagsimula kami dito inatap ko yung mga nalalaman ko sa Mauban na maggawa kami ng sago na may gulaman, kuya. Pumatok lahat yun. Sa eskwelahan? Oo, sa eskwelahan, kuya. Mga bata yun. Natuwa naman ako, piso-piso. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pagka-tricycle mo? Oo, kuya, tuloy-tuloy naman. Nung medyo lumalakas na nga, nagsimula ako sa 200, isang kilong sago, hanggang sa dumadami na yun. Nagsimula na, sabi ko, ang ganda naman ito. Yun, hindi na ako nag-tricycle. Nag-focus na ako dun sa pagtitinda-tinda. At kung medyo naman yung performance sa pagtitinda, medyo may malinis. At saka yun, medyo mag-gimmick yung kuya. Ang daming bumibili sa akin. Ote-ote na nga yung nakikilala ko. Hanggang sa, napapasok na nga ako dun sa high school, kuya. Talaga naman lahat ng galaw ng mga bata ay nakuha ko yung kiliti nila. Talaga namang nag-boom yung lugar na yun, kuya. Kaya nagkaroon ka ng kantin. Oo, doon. Na-invite naman ako, nagkataon na tinanong ako ng principal na baka gusto mong mag-kantin. Yun, kaya doon nagsimula yung pumasok ko sa pagkakantin. Oo. At yun nga, habang nagkakantin naman kami noon, naisipan ko rin yung maggupit. Nung panahon na yun, kuya. Mga anong taon ka nagsimulang Kaya maggupit? 2006 nga, parang 2006. nakita ko na wala talagang maggugupit. Sabi ko, hindi pa naman ako masyadong sanay sa paggugupit, kuya. Yung maganda pag-usapan. Paano nagsimula yung paggupit? Yung kuya, ito nga, di ba? Dahil ang linya mo, sabi mo nga, Paggugupit, sa dami mo pinagtrabahuhan, nagkargardor ka, lahat,
nag-dispatcher ka, Lahat ko yan. kung ano-anong trabaho, hanggang sa nagkantina ka. Pero hindi mo nabanggit na naging barbero ka sa ibang lugar. Oo, kuya. So, paano mo nasimulan at saan ka natutong pagiging barbero? Yun nga, dito nakita ko nga yung bang kakulangan sa isang lugar, Oo. kaya so, sabi ko, parang walang barbero dito, hirap na hirap silang magpagupit. Oo. Sabi ko, ako naman may kaunting kasanayan, pero hindi siya ganun kagaling. Kumbaga O parang gupit, baka gupit barbero lang. Stay at home nga. Kaya yung bang parang matatakot ka pa. Oo. Yung kuya, yung time na yan ako'y nagpapagupit dito kay Mamar, kaya sabi ko kay Mamar, malaking bagay hanggang ngayon sa akin. Na nung nagpapagupit ako sa kanya, nagkaroon siya, sabi ko, ako man din ay marunong maggupit. Kaso natatakot ako kasi nga hindi ako marunong sa razor. Oo. Sabi ko, marunong ka, hindi, may mga gamit ako dyan, ipairam ko sa'yo, magsimula ka, sabi nga nun. Hindi nga, then wala akong razor, sabi ko, kulang, ano pa yung, mahalaga pa yung pera nun, kuya. Nung mga panahon nun. No, Mga magkano nga palang gupit ng panahon, 1996 na yun? Ako nagsimula ako sa 10 piso 10 piso? Kuya, 10 piso, para lang ako matraining, kuya. Oo. Yun ang purpose mo? Oo. Hindi baling, parang double purpose. Oo. May 10 piso ka, at least natututo ka. Minsan, kuya, hindi ko na nga pinagbabayad kasi hindi ko nagugustuhan yung gupit eh. Kumbaga parang pag sa feeling mo, stay at home, Oo, kuya, sabi ko, parang nahihiya ako sa sarili ko, bakit ganito yung gupit ko? Kaya minsan, masama rin ang loob ng mga bata na magulang na bakit ganito. Sige, sa mga nanonood dati, ano ba yung stay at home? Pag sinabing stay at home, yun po yung gupit na parang ayaw mo lumabas sa bahay. kuya, yun talaga nangyari. Oo. Kaya kalimitan po, ang nangyayari po doon sa gupit ko ay talagang nakakalbo. Dahil hindi ko na kayang habulin. Gusto man ng aking mata, ng aking isip, hindi kaya ng kamay ko, kuya. Yun yung pinakamahirap. Yun yung Kaya challenge. yun yung challenge sa akin na At yung challenge na yun, lalo mong naging daan yun, para lalo mong pag-igingin. Yes, kuya. Kaya nandun pa rin yung pag-observe ko sa kapwa ko barbero na ako'y nananagili sa kanila. Sabi ko, ang galing. Parang napakabilis nilang maggupit, kuya. Kaya nandun, isa si Mamar talaga sa nagpalakas ng akin loob. Di, ganyan lang sa wala. Dati nga ako eh. Di parang nagkakaroon ako ng idea. Yun, unti-unti nang sabi ko, parang gumaganda na yung gupit ko Hindi na yung nagiging malalim, nagiging mataas. Kuya, napakahirap. Talagang sabi ko, parang gusto ko nang sumuko kasi parang nakakahiya. Yun ang ano. Pero nandun na nung nagkakaporma, sabi ko okay na. Nagtaas na ako ng 20 pesos, kuya. Noong panahon na yun. Hanggang sa nasasanay ako ng sasanay, parang okay na. Pero kulang pa rin. Hinahanap ko pa rin yung kinis at ganda ng paggugupit, kuya. Ayun. Hanggang sa, yun, nagkakaroon ako ng customer, nag-30. Yun. Parang inabot ko Kuya Jello, 30. 30, kuya. Yun ay talaga inabot ko. Ano pa yun? Kaya sabi ko, Yun ang inabot nating gupit nun. Doon sa mga kababayan natin, ano po, kahit ako, medyo nataka, kahit nung ako po ay area manager po na isang company, umiikot ako ng Bicol. Pero alam niyo ba na ako yung nagpapagupit, pag-uwi ko pa rin ng Marinduque. Pag wala yung pagupitan ko sa Bicol, talagang sa Marinduque magpapagupit. Kasi talagang, bawat isa may hinahabol ka na, hinahanap ka na, yung kumbaga panlasa, no? Kumbaga sa pagkain panlasa na, parang ang feeling mo, hindi man sasabihin natin gwapong-gwapo ka sa sarili mo, pero parang komportable ka doon sa gupit na yun, ano? yes, kuya, yung isa pa doon, talagang sa paggupit talagang napakahirap. Kung titignan mo na napakadali. Pero kuya, doon ka mapipressure. Kasi minsan magpapagupit kayo, pulis, nung mga time na may mga professional lang pumapasok sa akin, kaya talagang naroon yung kaba. Na talagang hirap na hirap ako kung paano, parang may mali, parang ingat na ingat talaga ako, kuya. Na talagang gusto kong bumalik at huwag madala sa akin. Para bang lahat naman kita, no? Sa namang uri ng negosyo, isa lang naman ng goal natin, masatisfied yung customer natin at bumalik, ano? Yun. So talagang medyo may challenge. May experience ka ba na pwedeng ibahagi sa atin na talagang kinagalitan ka ng customer? Yes, kuya. Talagang nandun yung talagang halos hindi nanggigigil sa akin. Na talagang hindi naman ganito yung gusto ko eh. Bakit ganito nangyari? Kuya, talagang sa pataas ng pataas nga yung razor, kuya. Palak ng palak, habol ko ng habol. Sa nangyayari, nag-high cut na. Hindi naman ganun talaga yung kanya iniisip. At hindi rin naman talaga gusto yung gawin ko. Nakukuha ko yung isip niya, pero nga nangyayari, hindi nakakaya ng kamay, kuya. Yun yung pinakamahirap. So, ano yung ginagawa mo na parang, kumbaga, kahit sabihin natin nagkamali ka, nagalit yung customer, paano mo napapalubag yung kalooban? Ayun, kuya, humihingi po ako ng pasensya. Sabi ko, pasensya na po. Sige po, sa susunod, hindi na po mauulit. Pero nandun talagang makakaramdam ka talaga ng minsan nasusura sa'yo. Kuya, yun yung parang nakakainis naman. Kaya minsan sabi ko, wag na po magbayad, okay na po to. Pero
binabayaran pa rin naman ako. Hindi naman, Lahat talaga ng Yun naman, bagay, ano, may mga naging challenge. hamon talaga sa akin And, yun. and ngayon, ilang taon ka nang nagugupit, Kuya Jello? Yung kuya, buhat nga, sabi mo, ano to? Parang 2016, ganun, almost kuya. 18 years. 18 years, kuya. At ito na rin ba yung naging, ituloy natin yung kwento, ano, dahil sabi mo nga, nagsimula kayo doon sa nagkarinderya kayong mag-partner until parang nung dumating ako, bumalik ako ng Marinduque is madalang kong makita yung kapartner mo. Darang nasa abroad siya. Okay, nasa Ano ba yung naging takbo pa ng buhay? Ayun yung time na, siyempre, ako, nung ako nasa loob ng school, ang lakas din ang kinikita ko noon. Yung time na may naiinggit pa rin eh. Kahit ganun yung katayuan ko na talagang wala, may tao pa rin naiinggit. At siguro naman, nararamdaman ko rin naman na talagang naepektuhan yung kanilang hanap buhay. Yung time na yon talagang napa-out ako sa school na hindi ko inaasahan. Yun, talagang marami kaming utang na hindi namin magampan ng ano. Kaya nag-decide na lumabas kami para makabayad. Lumabas kayo ng school and nag-abroad singing? Naghanap buhay kami doon sa kabila. Okay. May 5 anak na ako nung kuya. So, lumabas kayo ng Marinduque? Ng Marinduque. Dahil ang layunin namin ay magbayad dun sa aming pinagkakautangan. Dahil siyempre, alam naman natin na bawat negosyo may kaakibat na puhunan. Oo, kuya, yun yung pinakamahirap. Tapos medyo lumalaki na dumadami na rin yung mga anak. Yun, yun nga, nung nasa, ano na kami, yun, hanggang sa nag-apply si Mrs. ko, ako naman, sari-sari na rin, pinasok ko na naman, parang nag-back to zero kami nung araw ko yan. Yun, hanggang sa, yun, doon nagsimula na, nung siya nag-abroad, doon ako nalungkot. Kasi, sabi ko, ito na yung simula ng ating paghihiwalay. Yung kuya, yun na nakakalungkot doon, nung siya nag-abroad na, iba na, hindi na kasing katulad nung kami magkalapit. Yung communication. Oo, yun, nawala na. Marami ng, nag-iba na yung, namin, may paninira na sa akin. Pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa, kuya. Tinuloy ko pa rin yung goal ko na maghanap buhay pa rin ako. Kaya nga, nung siya nasa abroad na, at nalulungkot ako kasi mga anak ko nagwatak-watak. 2010 yan, 2010, 11, 12, nag-iwahiwalay kami ng mga anak ko. Parang talaga, kuya, ang buhay ko hanggang ngayon parang gulong na minsan nasa ilalim at hindi nawawala yung may mga challenge inggit sa kapwa. Yung bang pipilitin kahit ganito na yung pagkatao mo, meron pa rin pamagsakin ka talaga. Pero sabi mo nga lahat ng trabaho pinasok mo kay Jello. Ngayon pagbabarbero pa rin. Oo, kuya, hindi ko inano yung tinutuloy-tuloy. pagbabarbero. So, paano nakatulong sa'yo? Kasi dumating yung point na sabi mo nga, nagsimulang magwatak-watak kayo. Nagkahiwalay din kayo ng partner mo. Tama ba? Oo. Nung magkahiwalay kayo ng partner mo, kinakailangan mong muling tumayo, Yes, kuya. At mayroong mga anak ka rin na binubuhay. So, paano nakatulong sa'yo itong pagugupit? Kuya, sa totoo lang, napakalaking bagay. Nung ako ay medyo yung bang naging na rin yung gupit ko, hindi na rin nalalayo sa mga professional na gupit. Naisipan kong lumabas ng barangay, kuya. Naghanap ako ng pwesto. Sabi ko, medyo okay na naman yung gupit ko. Yun. Kaya naalala ko tuloy yung nga ni Mamar na pagdating ng araw, magkakapwesto ka dyan sa palengke. Yun ang sabi niya sa akin. Sabi ko, parang imposible kasi hindi nga ako marunong. Parang hindi ko mararating yung sinasabi mo. Pag sa pagsisikap mo at naisip ko rin naman talaga napakagandang kitaan ito. At talagang lalapit sa'yo ang grasya. Kahit kuya, basta gandang mo lang yung servisyo mo, yun. Kasi nagsimula na nga kami dito sa pwesto na to. Una muna doon ay sa may tabi dito. Tapos nagpunta na kami. Yun, nag-boom uli yung aking takbo ng buhay. Pero naghiwalay naman kami ng asawa ko. Then, naghanap ako ng partner kasi nahirapan talaga ako, kuya, nang wala rin kapartner sa buhay. Yun. Siyempre, ang pinakamahirap yung wala ka man lang masabihan ng problema at wala kang katuwa. Yun yung pinakamahirap, kuya. Bagamat patuloy pa rin ako. So, ito talagang ang daming, napakasalimuot ng kwentang barbero mo, kuya. Nung una, pag sinabing kwentong barbero, ano ba yung kwentong barbero? Nandiyan daw yung mga chismis, nandiyan yung kwentong politika, kung ano-ano, kwentong sports, Pero ngayon, ito, kwentong barbero, talagang totoong buhay ni Kuya Jello. Na naranasan mo mula sa buhay mo bilang kabataan, hanggang sa ikaw ay nagkaroon ng partner, nagkaroon ng mga anak. At sabi mo nga, dumating yung point na halos talagang bumagsak ka na, Naghanap ka rin ng sasandalan. Dumating yung point na nagkaroon ka ulit ng kapartner.
Mga ganyan. Hindi, kumbaga, doon sa mga taga-pro natin, hindi naman ang purpose, ano. May iba-ibang dahilan ang tao. Gusto ko talaga We cannot makatulong. judge, sabi nga, hindi natin pwedeng hatulan ng isang libro batay sa kanyang pamalat at nakikita. Dahil lahat ng bagay at buhay ng tao, may kanya-kanyang reason kung bakit nangyayari ito. Ang pinaka-importante sa lahat, ano, sa ating mga tagapanood, yung sabi nga ni Kuya Jello is nakatutulong, wala ka na argabyadong kapwa. At the same time, Kuya Jello, ano, nasusustain mo yung pangailangan ng iyong mga anak. Okay naman. Wala naman kami nagiging problema doon sa pangailangan. Kumakain naman kami. Oo. Kaya mga nag-aaral, tulungan pa rin kami. Kung malapit na Kahit yung dati mong partner, hiwalay na kayo, pa rin. pero natutulungan pa rin yung Okay mga naman, anak mo oo. sa pag-aaral. Kumusta? Nagkakapag-aral ba yung mga... Yung anak ko ngayon, may nasa kanyang nanay Mm-mm. sa Quezon. Dalawa yung anak ko naroon na nag-aaral naman. Mm-mm. Isa naman college na, tourism. Ayun, siya yung bihira naman lumapit sa akin yun at alam ko na kaya naman niya supportahan. So, both parties, yung mga anak ninyo, sa inyong mga hanap buhay ngayon, kanya-kanyang hanap buhay, na tutulungan naman ninyo. Oo, natutulungan naman. Yung pag pumaparito, okay naman, masaya naman yung banding namin. Ano nga palang pangalan ng iyong barbershop? Jello Barbershop din ko talaga. Ano na yung pangalan ko? Yun na- Jello. Isinunod mo talaga sa pangalan. Doon na rin siya Oo. nakilala. Oo. Kaya madali siyang malaman. Dahil nung panahon na ako gawin ng Marinduque, Jello na talaga yun. Jello talaga nandun eh. Oo, Natuwa at, naman ako kasi kahit ganito, yun. Pero nag-service ka pa rin, Kuya Jello? Kaya tuloy-tuloy pa rin naman na ayun na medyo nag-advantage na yung ano ko, marunong na rin ako sa pagre-ribbon, pagkukulay, dahil nalalaman ko rin ito sa mga namamatukan sa akin at sinikap ko rin naman talaga matuto rin. Oo. So ano nga pala yung service para sa mga nanonood natin na especially yung mga tagagasan Buena Vista na mapapadaan kayo dito. Sabi ko nga gusto niyo magpaayos ng buhok, ano yung mga services na ini-offer ng Jello Barbershop? Kuya, sa ngayon, kaya ko naman pong mag-ribbon, kulay. Mm-mm. Yun. Sa gupit, medyo nakakaintindi ako ng konti sa mga babae, pero hindi siya ganun Oo. kahusay. Pero may tao ka namang may tao naman ako na Oo. naka sa akin. Tawag doon. umaalalay sa iyo. Maalalay. Oo. At itong iyong barbershop ay bukas anong oras at anong mga araw bukas? Ayun kuya, ito ay araw-araw bukas talaga kuya. Mm-mm. Hindi ko to kasi ang tao ay araw-araw may nagpapagpapag talaga kuya. Kaya napakalaking tulong talaga to sa akin. Survive talaga ang buhay ko dito. Oo. Kaya nga sabi ko, mawala na lahat yung iba kong hanap buhay, ito hindi ko iiwan kasi ito talaga yung naging buhay ko na talagang nakatulong ng malaki para Sa akin. iyong pamilya. Oo. Oo. At isa pa siguro kay Jello, ano pang ibang negosyo mo bukod dito para at least alam din ng At mga saka yung kabayan? kuya, meron akong maliit na kantin na aking pinagkikitaan pa rin. 24 hours pa rin siya ngayon. Mm-mm. Gamat medyo nadaanan tayo na hindi naasahan na pandemic. Mm-mm. Yun, medyo nahirapan ako. Yun, parang survivor din ako ngayon. Yun. Mm. Kaya tuloy-tuloy pa rin naman. Oo. Hindi ko pa rin naman siya iniiwan at alam ko namang ganito talaga ang buhay. Minsan, napakahirap. Pero wag kang, sabi nga, wag kang susuko eh. At ilan ang tauhan mo natutulungan din doon? Kuya, noon hanggang ngayon ay may mga 5 akong tauhan, 4, gano'n. Oo. 5. So, ibig sabihin, 5 pamilya yung natutulungan. At dito sa barbershop mo? Sa barbershop, may 2 akong tauhan, Oo. may 3, gano'n. 3. Hindi kasi merong sa babae, Ako po ngayon ay parang backup na lang din. Pag mayroong sobrang customer, nandun ako, backup. at nagmamanage din. So, ano-ano naman yung doon sa kantina mo, dito sa may tapat ng palengke, ano yung mga Siniservice. siniserve mo? Kuya, may mga lugaw ako doon. Lugaw, Mm. mami, mga panggabi, yun. Mm. Mga merienda, mga silog, Mm-mm. yun. At kape sa umaga. Mm. At ito nga po ay nakita ko na talagang wala din rin dito sa Gasan. Dati, nakakalungkot ko itong harapan ng ito pong palengke. Nung ako napunta dito, naisipan ko mag 24 hours. At yun nga po, medyo pinagtawanan ako po noon. Bakit ako nagatindi ng gabi? Wala naman tao. Mm-mm. Ayun, kaso nga po, positive nga po yung iniisip ko kasi sabi ko nga, kaya naman walang lalabas sa gabi kasi wala naman talaga pupuntahan ang mga Oo. tao. Kaya talaga po ako nagtiyaga. Talaga pong 2 buwan ako nagtiyaga po para makilala po at malaman nila na may ganitong
puntahan sa palengke. Talagang 24 hours po yun. Hanggang ngayon po ay medyo pero Tuloy-tuloy naman. tuloy pa rin Oo. po. So, kaya doon sa mga kababayan natin na naghahanap ng kakainan, gabi, o kayo ay papunta ng Buena Vista o dito mismo kayo sa bayan po ng Gasan, po, yung mga panggabing mga pagkain gaya ng lugaw, lumi, mami, Kape, kape, yan. ayan, at saka mga pagka naman regular na oras, di mga pagkain, lutong ulam at saka pagkain. Oo. At Kuya Jello, napakaganda nung kinikwento mo sa amin kung sabi ko nga, parang itong kwento ng buhay mo is gupit-gupit na pangarap, Oo. Pero at the end of the day, nabubuo pa rin, parang isang damit na parang pagka tinatahi yung damit, ay nakikita mo, tinatabas mo na hiwa-hiwalay, gupit-gupit, parang ganun, Pero darating yung panahon na mabubuo din, at natutupad din at mabubuo is bilang isang damit. Yung parang ganun yung buhay mo, Kuya Jello, na iba't iba, masalimuot, pero eto ngayon, hindi man, sabi mo, hindi ka naman mayaman, pero naabot mo yung kahit na paano yung pangarap mo, may sarili kang pwesto, may mga tao ka natutulungan, Yun po kuya. at tuloy-tuloy ka na nabubuhay kasama ng mga anak mo kahit na paano tutulungan mo sila. Although, sabi mo nga, medyo yung buhay mo, buhay kabataan, buhay sa mga magulang, at buhay maging sa pagkapamilya, talagang medyo masalimuot. Masluod talaga Oo. kaya. Pero ano yung maibibigay mong mensahe sa ating mga tagapanood na, kumbaga, challenge, o sabihin natin na mensahe na magbibigay ng aral sa ating mga tagapanood na ano man yung pinagdadaanan sa buhay, ay tuloy-tuloy lang tayo. Ayun, ang masasabi ko lang ay talagang samahan natin ng pagmamahal yung ating mga hanap buhay at huwag tayong susuko. Yun yung pinaka-importante. Lahat man ng mga problema sa buhay, isipin na lilipas din lahat yan. Yung ay doon tayo na-challenge na ito ba ay kayang lampasan. Yung kuya. Bagamat mahirap, talagang nandun. Talagang binibigyan naman ni Lord kahit sabihing talaga namang nalalampasan ko to. Lahat ng problema walang binigay kahit ako yung ganito pag-ugali, nandun, talagang nakasubay pa rin sa akin ang Panginoon. Kahit na hindi ako pala timba, pero nararamdaman ko rin yung suporta sa akin. Ito nga, yun, mahalin ang trabaho, maging honest sa buhay. Yun, ang pinaka-importante ay wala tayong inaagabrihan ng kapwa. Yun po. Ang goal ko talaga dito ay makatulong. Sabi ko, napakaligaya ko pag ako nakakatulong ko yan. Kahit ako nasasabihin, kaya ganyan ka, kaya inaabuso ka kasi wala kang ginawa kundi tumulong. Sabi ko, ito na yung buhay ko eh. Dito ako masaya ko yan. Yun talaga, kaya minsan medyo na ako, ampong ka ng ampon, bigay kayong bigay. Sabi ko, wala akong magagawa eh, kasi ito yung buhay ko, dito na ako masaya. Kaya sabi ko kaya nga binigyan ako ni Lord siguro ng pagkakataon na mabigyan uli ng panibagong buhay. Kasi kahit sabihin ganito yung ko, siguro may layunin talaga. Yun yung pinakamaganda sa buhay. So, isang aral, Kuya Jello, hindi naman kinakailangan maging mayaman ka. Yes, kuya. Hindi naman kinakailangan maging sikat ka Yes, kuya. para maging mabuti kang tao sa kapwa mo at sa pamilya mo. Sa akin pong mga nanonood po ngayon, ito po, welcome po kayo dito na magpa-service. Kung ano po yung kaya namin, ibibigay po namin kung ano. At saka yun po, doon sa akin pong kantin, tuloy-tuloy pa rin po siya ngayon. Bagamat po medyo, open pa rin po. May mga inaanyaya ko po kayo na pumunta sa gabi. 24 hours po yun. Po ay special po kayo dito. Dito po sa aking barbershop. Ayun. At baka may mga, ikaw ba nag-service pa rin? Kuya, natanong ko Kaya tuloy pa rin po naman ang service. Basta at anytime po ay kaya kong puntahan. Talagang pinupuntahan ko po sa Pumin. At doon sa mga gusto magpa-service sa'yo, paano kailan makokontak? Pwede naman po akong kontakin dun sa number ko or puntahan po ako dun sa dito po sa aking barbershop. Ano ang number mo, Kuya Jello, para sa ating tagapanood? Ang number ko po ay 0963 769 4085. Ulitin natin, Kuya Jello, ulitin natin. 0963-769-4085. Hanggang saan lang yung pwede mong servisan para at least alam nila.
Kuya, basta kayang abutin, kuya. Walang problema. Oo. And doon sa mga nagtatanong, maaaring magtanong, magkano ba ang gupit kay Kuya Jello bago tayo magtapos? Dito po sa akin ay 70 lang po yon dito po sa pwesto ko. Oo. Pagka yung sa rebound or ano pa mga pambabae. Naman, hindi po, pag po naman sa mga riban, iba po kasi yun. Medyo Oo. conforme po yun sa haba at sa history po ng buhok. So, bigyan mo sila ng idea kung magkano yung para at least alam din nila. Baka may mga manonood tayo mga gustong lalong gumanda. Ayan. Mga magkano, nagsimula sa, ano yung bracket nyo? Mula sa magkano hanggang sa magkano yung pinakamura at pinakamahal. Ayun po, bali po ay pwede naman po ako dun sa mga short hair po ay pwede po ako magbigay ng pwede po ako mag-service sa riban na 700 to 1,000 po. Hanggang 1,500, pinakamahaba na po yun. May kulay na po doon. Sa package na po yun. Package na yan, package na. Oo, yung aking ano. Sa kulay po, mayroon po tayong 500. Kumpun mo rin po sa kapal at haba po ng buhok. Yung po yung pinagbabasehan. Hindi po pare-parehas po ang presyo. Oo. Depende din sa serbisyo na kailangan ng customer. Marami po talagang servisyo po na lalo na po sa mga babae. At anong mensahe mo sa iyong mga anak? Doon sa mga anak ko, ang ano ko lang po ay papalaki po sila ng maayos, mapag-aral ko po. Yun po yung aking pangarap. Napakasimple lang po yung pangarap ko na yun. Mapag-aral, mapalaki ng maayos. Huwag pong maiba ang landas. Yun po lang yung aking goal. Yun. At yun nga, sabi ko, napakahirap po nang walang pinag-aralan din. Kasi ang inabot ko lang po talaga, second year lang po ako. Talagang napakahirap po maghanap ng hanap buhay. Kasi unang-una po magiging hanap buhay po natin ay napakabibigat. Ganito lang po yung naabot nating level. Kaya doon po sa mga tao na napaka-importante po ng pag-aaral ng edukasyon. Kaya yan po, sana po ay huwag niyo na po akong tularan na hindi nag-aaral. Kasi kung po ay naging tamad at walang ano, talagang pagsako rin po talaga, siguro tagabuhat na rin. Kontraksyon. Napakahirap po trabaho yun. Kaya sana po ay maging ano po yung ating buhay. Huwag po tayo susuko at makapag-aral po yung ating mga anak. DJVR, ang realidad. Sumasalamin